Sa isang mainit na insidente sa National Television, napaya si Pangulong Kuting Jr. matapos magbigay ng komento na tila naglalaman ng pasaring kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, binanggit ni Kuting ang ilang isyong kinakarap ng kasalukuyang administrasyon at tila tumukoy sa ilang aspeto ng pamumuno ni VP Sara, lalo na sa aspeto ng edukasyon at kaligtasan ng mga kabataan. Agad na nagtrending ang mga naturang komento online na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga taga-suporta ng parehong kampo. Hindi nagtagal pumalag si Davao City Mayor Baste Duterte, kapatid ni VP Sara, at hindi na napigilang magsalita laban sa Pangulo. Sa isang maikling pahayag, sinabi ni Mayor Baste na hindi dapat gamitin ang pamamahala ng kanyang kapatid bilang dahilan upang sisihin sa mga isyong kinakarap ng bansa. Binakotikos din niya ang umano'y pambabatikos ni Kuting sa telebisyon na ayon sa kanya ay hindi makakatulong sa pagtutulungan ng mga opisyal na sa administrasyon. Umapila siya sa mga lider ng bansa na manatiling profesional at magkaroon ng pagkakaisa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Samantala, nagbayag naman ng suporta ang ilang netizens kay VP Sara at Mayor Baste at nanawagan ng pagkakaisa sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente. Ayon sa kanila, mahalaga ang pagkakaroon ng kooperasyon sa kasalukuyang administrasyon upang masolusyonan ang mga pangunahing suliranin ng bansa. Patuloy naman ang diskusyon sa social media kung saan ang mga taga-suporta at kritiko ng magkaibang panig ay nagbabatuhan ng mga komento at opinyon tungkol sa nangyari. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ginoo bag, mga branded. Sa panahon ito, under Marcos admin, siksik-liglig ang biyaya ng mga buhaya. Talagang tumataba sila. Pero ang taong bayan, kawawa, binulag ka ng ayuda. Pero yung pera naman yan, pera din naman natin yan. Barya lang. Sentimos lang binigay sa iyo yan. Kalagayan. Hello, Marisa Churoca. Magandang hapon. Maraming salamat sa pakulay, Jasmine. Ang pinag-uusapan dito, bilyonis na, hindi lang siguro bilyonis, guys, trilyon. Trilyonis siguro meron eh. Kung usisain talaga ang pondo ng presidente, puta grabe. Ang laki siguro ng naibulsa nila taon-taon. Kaya yung mga mainstream media, may busal, binibili. Pero at least ito, prinsipyo si Filon, hindi siya nagpapabili. O ito, last part ng banat ni Filon. Pakinggan natin. Ano pa ang silbi ng mahaba at napakamagastos na proseso sa pagbuo ng NEP kung sa huli ang mga pagbabago at singit na ginagawa ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang siya rin lang masusunod? At nangyayari nga ang mga ito. Hindi lamang dahil sa dalawang tao, kundi dahil sa pakikipagtulungan ng halos lahat ng miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso. At nangyayari ito taon-taon. Nako! At malamang na mangyari ulit ngayong taon. Nako! Sapagkat ang sistemang ito ay isa sa mga tinaguriang time-honored tradition sa Kongreso. Na kapag ang panukalang pambansang budget ay nahimas na sa BICAM, approve na rin kaagad ito sa kanyang ratifikasyon sa Senado at sa Kongreso. At ang time-honored tradition na iyan ang siya ring isinasangkalan para dumulas sa sanay mahigpit at masinsinang pagsuyod sa budget ng Pangulo at pangalawang Pangulo at maging ng budget mismo ng Senado at ng Kongreso. Times change. Nagbabago ang panahon. At sa pagbabagong ito, nawawalan na po ng dangal, honor,
ang maraming politiko. With all due respect. Panahon na po para isabaol ang sinasabi nilang mga time-honored tradition sa Kongreso. It's time to dishonor these traditions. Nako, Ano po sa palagay ninyo? busog sila. Think about it. Plok nga. Gorgor na naman, oh. Gorgor, oh. Gagi, oh, galit na naman ang mga animal. Galit na naman sila. Ayaw ninyo malaman katotohanan. Ayaw ninyo malaman kung ano nangyayari sa ating bayan. Galit na naman ang mga buhaya. Think about it. Papayagan ba natin itong ginagawa ng Marcos admin? Na malaya silang magkamkam sa kaba ng bayan? Taon-taon daw ito. Oo, ginagawa nila taon-taon pala. Simula pagkaupo, 2022, 2023, 2024 na. Mag-2025 na. Putang ina. So ngayon, pumunta lang sila. Naging presidente lang sila. Gusto nila magkaroon ng sandamakmak na kayamanan. Pera ng bayan. Yan lang pala ang purpose nila. Maglimas. Maglimas ng maglimas. O kung walang sisigaw, sino sisigaw? Palakpakan nga muna natin si Ted Filon. Tandaan ninyo, yung mga pundo sa mga malalaking proyekto, kinuha na ng mga buhaya. Hindi na doon inilagay. Saan inilagay? Inilagay na po sa program funds. Nakapa-imposible naman din po itong mga senador. Natanong na nila, aprobahan pa rin nila. Nakita na ni JBRs ito. Ano to, hayaan na lang. Usap-usap na lang tayo sa likuran. Wag na, okay na yan. Meron ka dito. Huwag ka nang pumalag. Sabay-sabay na tayo dito. Babangon muli. Kaya yung trademark talaga ni Palaka, sama-sama tayong babangon muli. Sama-sama tayong maging milyonaryo. Hindi lang siguro milyonaryo sila. Bilyonaryo meron. Bilyon kasi. Taon-taon man yan. Ganyang sistema ginagawa nila. Yung palagay ko yung yung 5,500 flood control projects, doon din napunta. DPWH naman yun eh. Napunta rin yun sa program funds. Yung ilang billion na yon, 1.4 billion a day, 500 billion, 540 billion, Diyos ko. Ba't walang naghahanap dyan? Sa mga kongresista. Yung 800 billion ng program funds, bakit walang naghahanap dyan? Pag pinagsama-sama mo, trilyonis na talaga. So, ibig sabihin, mangungutang kayo ng pera sa ibang bansa, sa World Bank, pera para sa ebulsa ninyo. Uutangin ninyo, magbabayad ang taong bayan, pero yung pera mapupunta sa mga bulsa ng mga buhaya. Kawawa naman ang Pilipinas ngayon. Kawawa naman ang Pilipino ngayon. Ano ang kahinat na natin dito kung patuloy tayo manahimik? Buta, tama nga yung sinasabi ng maisog loksa, anong para titulo bukas, loksang bayan. Talagang magluluksa ka. Sa issue ng korupsyon, sandamakmak, hindi na pag-usapan. Ang ginagawa nila, pinapalabas, opisina ni Vice President Inday Sara, may issue sa korupsyon. Pero hindi, walang issue sa korupsyon yan eh. Ang meron, nandyan sa Office of the President. Nasa Kongreso, Senado. Yung apat na sangay ng gobyerno, yung Office of the President, Office of the Vice President, Senado, Kongreso, nandyan ang korupsyon sa tatlo. Sa Office of the Vice President, wala mang pundo binigay sila. Walang pundo. Nasaan yung pundo? Nasa kanilang lahat.
Ang daya-daya nga guys, ganito oh. Ang daya-daya nga, isipin mo, yung kongresista at mga senador, sila lang din po ang magpapasa ng sarili nilang budget. Sila yung magbibigay sa sarili nila. Sila nag-usap-usap, sila nagpapasa. Parang ang daya. Dapat ang taong bayan ang maghusga dyan. Kung ikaw, kongresista ka, bibigyan ba namin kayo ng budget? Ikaw, senador ka, bibigyan ba namin kayo ng budget? Ang lumalabas, hindi. Ginigisa tayo sa sarili nating mga mantika. Kaya ang pinupulis nila ngayon, si Inday Sara, para pagtakpan talaga ang tunay na isyo na malaking korupsyon. Nasa Office of the President, nasa Kongreso at Senado, wala sa Office of the Vice President. Anong kukarakutin? Wala nga pondo, hindi nga pinagbigyan eh. Tsaka, korupsyon sa mga Duterte. Kakahiya naman ho sa inyo. Sabi ni Char Victoria, sa right hand sila, nagnakaw sa left hand. Nag-iingat sila para atensyon natin sa ingay nila. Putakin na yung sinasabi na, kurakot to the left, kurakot to the right, money, money, mga buhaya, kawatan ng kwarta. Sabi ni Joy, doon sa Patawad Bayan, gusto ko man sumama bukas sa Luksong Bayan, hindi ko po magawa. Ano na lang po kami, supportahan nyo na lang sa social media. Hansya, wala na tayong mantika, tuyot na sa gutom. Ang nakakatakot yan kung magiging Sri Lanka tayo. Sri Lanka guys, grabe, bankrupt sila eh. Ewan ko kayo, yata nakabangon-bangon na ngayon eh. Pero mukhang papuntang Pilipinas dun. Papunta. Bulag naman ang taong bayan. Sabi ni Ma'am Vivian Figueroa, Bisdak, bakit parang wala nang katapusan ang pagnanakaw ng mga nakaupo? Masakit sa dibdib na parang nasalot ang Pilipinas. Paano kasi, ma'am? Walang kumukontra, ma'am. Walang lumalaban, ma'am. Ilan lang naman tayo dito, social media, political vlogger, yung sumisigaw. Araw-araw, tumutulig sa gobyernong Marcos. Ito, Ted Filon. Mga politician. Kongreso, wala. Sakop nila. Senado, sakop nila. Kaya, talagang magpakasasaho sila. Ang tanging pag-asa natin, Inday Sara. Kailangan lang natin suportahan ang mga to. Kaso nga, ito, pinupulis din nila. Ang gusto nila, tanggalin. I-impeach si Vice President Inday Sara. Nang isiniwalat ni Inday yan, doon sa committee ni Chihuahua, no? Yung sa committee ni Chihuahua, yung kulang na lang apple, itsumbuaya na, at ni Valeriano, sabi ni Inday, tangina, nagpa-practice kayo dyan na i-impeach ako. O dapat dito pa lang, magbantay tayo, kasi wala naman tayo ng pag-asa eh. Kay Inday na lang tayo kumukuha ng tsansa. Na si Inday Sara magbibigay sa atin ng pag-asa. Siya naman ngayon ang medyo matapang-tapang na talaga. Hindi matapang, medyo matapang talaga. O heto, hugas kamay ang mga buhaya tungkol sa planong impeachment laban ho kay Vice President Inday Sara Duterte. Nanindigan si Vice President Sara Duterte sa hindi panunumpa sa harap ng House Committee on Good Government and Public Accountability nang humarap ito sa inilunsad na investigasyon ng Kamara kaugnay ng paggamit ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa mga nakalipas na taon, kabilang na ang kontrobersyal na confidential funds. Isinasagawa ang panunumpa sa mga inimbitahang resource person at witness sa congressional hearings bilang pangakong pagsasabi ng katotohanan sa pagdinig. Giit ng pangalawang Pangulo, patungo ang pagdinig sa pagkakaroon ng impeachment case laban sa kanya. Nanindigan si VP Duterte, walang maling paggamit sa pondo at anumang findings ng Commission on Audit, handa siyang tugunan ito. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang puntirya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon.
Hindi ako namumulitika. So tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Okay. Wala daw alam yung kaibigan at teacher ito sa akin na taga Maynila, so. Grabe naman. Aminin nyo kasi, bistado na kayo eh. Magkano? Magkano yung bayad sa inyo? Yayaman ng mga buhaya na to, no? Niwala kayo, wala daw siya alam eh. Sa bagay, talagang wala naman talaga siyang alam. Bubo nga eh. Walang alam sa resource person at saka sa witness. Hindi niya alam talaga. Kaya laging time out! Time out muna, Madam Inday Sara Duterte! Kaya wala talagang alam. Tama rin naman yung sinabi niya. Talagang wala siyang alam. Resign ka na, sir. Wala ka na palang alam. Te, may proyekto ba yung buhaya na yan, te? Sa inyo, te? Ni JR, buhaon mga kongres. Buhaon mo lang, buhaya pa. Apple na lang kulang, ilitsun ba? Buhaya na. Mambibiyan Pagurua, sana magkaisa at magsama-sama. May follower pa na. Sana kumilos ng kasundaluhan bago sumadsad sa hirap ang Pilipinas. Malapit na tayo ma-Bangladesh. Kunting tiis na lang. Iyakan na tayo, sila magsilayasan man yan. Oh. Silayasan yan eh. O ito ba tuloy oh. Ano po ang inyong reaksyon sa sinasabi kahapon? Siguro din nabalitaan niyo po at isa napanood pang niyo buhaya. pa sa mga balita yung binabanggit po ni VP Sara. Ang direksyon naman talaga nito, impeachment laban sa akin eh. Ito na yung mga, ito na yung kumbaga plano. Pagkatapos daw nito, eventually nga po, yun na paghahain ng impeachment complaint laban sa kanila at pagsira sa kanya daw pangalan para wala nang pagkakatiwalaan na Sara Duterte. Speaker, hindi po ako close kay Speaker. Second po, wala po ako talagang alam na yung impeachment or yung politika. And third, whether politika or hindi, meron din pong dapat sagutin sa taong bayan at sa Kongreso. So, ano man po yun, still answerable pa rin po sa kaban po ng bayan yan, hindi naman po yan pera ng sarili niya, di po ba? So, dapat, whether kung ano man yung sinasabi niya, sagutin mo pa rin. Total, inaccuse ko naman po sa privilege speech ko. Hindi niya sagutin directly na ito yung pinaggamitan ko at pinupolitika niyo ako. Pero still, pinupolitika lang po ang sinasabi niya. Pero hindi naman niya sinasabi na ito yung pinaggamitan ko. Yun lang po yun sa akin. Opo. Pero yung impeachment po, hindi ko po alam yun at hindi po ako close sa administration. Olol! Oh. Hindi daw niya alam yung impeachment kung Valeriano. Di ba ang mahal ng relos mo? Dapat ikaw magpaliwanag sa taong bayan paano kayo maman. Hindi daw siya close admin. Kung hindi ka close, nagpasip-sip ka. 2 beses lang daw umakyat kay Tambaloslos. Lokohin yung mga sarili ninyo. Paano ka nagkaroon na relo na 7.4 million? Paliwanag mo nga, totoo ba ito? Grabing mga buhaya ngayon, pagandahan ng relo. Ang buhaya pala, tumitingin ng relos. Dati daw to, nakatira lang sa apartment. Ngayon, meron ng sariling building. Building na sarili. Saan ba kumuha ng pera nitong siluko na to, no? Valeriano, saan ka? Andrea Gico, maraming salamat po sa Pakulay. Tichere, taga Manila din po yan. Manila so. Meron bang proyekto yan? Di daw niya kilala si Tambaloslos daw, sabi niya eh. 2 beses lang umakyat. Walang alang sa impeachment. Di kami naniwala kung sa inyo. Andrea Gico, salamat sa pakulay. Alam mo, nakapagtataka itong mga kongresista, no? Kung totoo kayong makabayan, yung Office of the President, nagdaming pera. Imbestigahan no, ninyo. Maraming salamat, Ma'am Shalos sa pakulay. Thank you so much, pang ice candy. Thank you so much. Imbestigahan ninyo para magiging patas. Yan na nga lang sabi ni Kong Marcolita eh, ang dami-daming mga departamento ng gobyerno, bakit din nyo pinapatawag? May mga problema sa audit eh, bakit yung sinisingle out ninyo
Yung isang opisina ng Vice President, wala pang korupsyon at nagkukumplay pa sa audit. At meron pang highest rating, audit rating. Ang Bibian, sana magkaisa, mga mangkukulam. Kulamin ang mga buhaya. Delete, kumakalat, no? Kumakalat ang burnick ni Abante sa social media. Tanginang Abante na yan, no? Ako sa akin, guys, itong korupsyon sa Pilipinas, pag walang magpangahas na magsisiwalat at maglakas ng loob na kumakalaban, magpapatuloy ito. Magpapatuloy ho ito. Magpapatuloy sila sa ginagawa ho nila. Ang nakakalungkot lang, panggulo talaga tong panggulo talaga tong mga pinklawan dilawan, panggulo eh. Sa bagay, kakampi naman sila talaga ng mga pulawan. Grabe, ang tindi ng mga black propaganda laban sa mga Duterte. Nagkaisa talaga sila. Kaya tayo, mga DDS, talagang double time din tayo sa pagdipinsa. Kaya hinahamon ko kayo, mga dilawan, pinklawan. Kung concerned kayo dun sa 125 million na binabato kay Inday Sara, bakit hindi kayo concerned sa bilyones, trilyones ngayon na pinag-uusapan? Subukan nyo nga sumigaw ng 800 billion and program funds. Nasa na yun? Ngayon, mga pundo naman sa MRT, LRT, subway system, transportation system natin, hindi na nilagak doon. Napunta na saan program funds? Hanapin din natin yun. PhilHealth, nasan? Hinahamon ko kayo. Mag-post din kayo sa social media ninyo patungkol sa mga pera na ito. Mga bubo na talagang Pilipino ngayon kung ganun. Kaya mga pinklawan ang bubo nyo. Mga dilawan. Nagalit kayo sa 125 million, kasama na kayo mga pulawan. Pero yung billions, bilyones at trilyones, hindi kayo nagalit. Paano yun? Hindi, pinupolitika lang ninyo si Inday Sara. Sabihin na lang natin galit kayo sa 125 million. No, sige, galit kayo. Wala kaming problema dyan eh. Pero, bakit hindi kayo galit sa bilyones at trilyones? So, ibig sabihin, magnakaw ka ng bilyon, magnakaw ka ng trilyon, hindi ang magagalit ang taong bayan. Hahayaan lang natin ang mga politiko na magnakaw ng bilyones at trilyones. Ngayon, unting issue, 125 million kay Inday Sara, galit na galit kayo. Saan nanggaling yung hugot ninyo? Saan kayo kumuha ng utak ninyo kasing laki ng munggo, mga animal kayo? Ano ba ang malaki? Million? Trillions o billions? Ay, ambot sa kambing na may bangs. Sabi ni Jima, di sila galit sa billion at trillion kasi may share sila dyan. Gago nga, sarap pagbarangin ko talaga kayo. Rostano, kay BP Sara, 125 million coins lang yan. Napunta naman sa tamang proyekto. Pero ito, billions of billions. My God, trillions. Hindi galit. Sabi ni Bridget Sago, nakakalungkot at nakakahiya ang Pilipinas ngayon. Lugmok sa kahirapan. Walang pag-aangat kailanman kasi sa kagagawa ng mga kurap na nakaupo sa gobyerno. Colin Banson, BBM government worst of the worst. Naabutan ko, ito yung pinaka-worst. Pinaka-worst po talaga naabutan ko. Under Marcos admin. Iwan ko sa inyo, kung nakukumbinsi ba kayo ni Ted Filon sa kanyang isiniwalat. Pera ho ito. Bilyones, trilyones ang pinag-uusapan dito. Ngayon, imbis na mga Duterte ang inyong ibabash at mga sirain ng mga Duterte at i-criticize, bakit ayaw nyo pagtuunan ng pansin, i-criticize at hanapin ang pera sa Marcos admin? Dahil sila po ang may hawak ng kabanatin, hindi si Inday Sara. Kita mo, ginigipit si Inday. Yan dapat ang batikusin natin. Bakit ang mga Duterte, kagaya itong artistang Laos, itong artistang Laos, naligaw ng landas.
Ano ba to? Nagiging politician din ba itong artista na to, si Romnek Sarmienta? Kasi tinira niya ngayon ang Davao eh. Mga Davawin nyo, papayag kayo? Itong birada ni Romnek Sarmienta, kaya nakatikim ng mura kay Mayor Baste Duterte. Sabi ni Myra, naghanap na si Myra, nasaan ang pira ng bayan? Kay Bangag. Kay Tambalos-los. O ito mga kabisdak. Nakita ko po itong, yung una, hindi ko po talaga pinansin yan. Hindi ko man pinansin yan, post ni Romnek Sarmienta. Putang ina, wala akong pakialam dyan. Oo. Wala akong pakialam yan, animal. Sabi, faking account daw yan ni Romnek, sabi ni September rin. Hindi, ayan ano yan, sa tweet yata to. Tweet. Ganyan din yung gamit niyang mga account. Pagbanat sa mga Duterte noon pa. Di ko man pinansin yan. Nakita ko na yan sa social media, pero di ko pinansin yan. Napansin ko lang dahil tweet sinare ni Mayor Baste at pinaulan na ng mura. Ay minura ni Baste. Bisayang mura nga lang, pero mura. O sabi dyan ni Romnek Sarmienta, tanong lang, bakit yung mga pinaghahanap ng batas, madalas sa Davao natutuntun daw? Maganda ba talagang taguan ang Davao o may tumutulong magtago? Alam niyo po, hindi, pag ako mayor ng isang lugar, kahit hindi Davao, magre-react talaga ako sa post mo na yan. Kasi, parang ang gusto mong iparating, yung lugar ko ay kanlungan, taguan ng mga kriminal at nagkakanlong ng kriminal. Putang ina. Paano nangyari yun, sir? Paano mo nasabi yan? Iyang Davao, second safest city in Southeast Asia. Tapos sasabihin mo na ang Davao taguan ng mga kriminal? Baka pwede bago ka magdakdak, kung ikaw ba to, Poncio Pilato ka, tayo na tweet man yan. Ang dami umabot na nga ng 38,000 views yung tweet niya. Siya to, legit to siya. Kaya, siyempre, ang mayor, buti nga lang, hindi ka kinuyog ng mga taga Davao. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!